Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, marami po sa atin ang nahihirapan sa pagtulog at ngayon, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakasimpleng paraan para maibalik ang mahimbing nating pamamahinga. Natutulog po kayo ng 10:00 ng gabi. Hindi na kayo umiinom ng tubig pagkatapos ng 7:00. Iniiwasan ninyo ang kape, kahit pa ang herbal tea. Pero ganoon pa man, nagigising pa rin kayo ng 2:00 ng madaling araw para pumunta sa banyo. Gabi-gabi, pare-pareho ang nangyayari. At tuwing umaga, pagod na kayo, kulang sa tulog, at may kasamang bahagyang sakit ng ulo. Ang nakakatakot po rito ay hindi ninyo maintindihan kung bakit pagod na pagod ang inyong katawan, gayong nilimitahan ninyo naman ang pag-inom ng likido. Kaya, ano po ba talaga ang dahilan kung bakit patuloy kayong ginigising ng inyong pantog? Ang totoo po, hindi ito dahil sa sobrang pag-inom ninyo ng tubig. Hindi rin po ito problema sa inyong mga bato o kidneys. Ito po ay dahil ang senyales mula sa inyong pantog ay nagkakamali ng pagpapadala sa utak na nagpaparamdam sa inyo na kailangan ninyong umihi kahit nakakaunti lang naman ang laman nito. Ang magandang balita po ay hindi ninyo kailangan ng gamot, hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong pagkain. Ang kailangan nyo lang po ay ang inyong kamay na dahan-dahang minamasahe ang isang punto sa loob lamang ng 3 minuto bago matulog, at ang punto pong iyon ay nasa inyong tiyan lamang, ilang sentimetro sa ibaba ng inyong pusod. Sa video ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano eksaktong hanapin ang acupressure point na ito, kung paano ito imasahe nang hindi nagdudulot ng maling epekto, at kung kailan ito dapat gawin para sa pinakamagandang resulta na tutulong sa inyong makatulog ng mahimbing sa buong gabi nang hindi naaabala ng mga maling alarma ng inyong pantog. Manatili po kayo hanggang sa dulo ng video dahil kung mali ang lugar na inyong pinindot o ginawa ninyo ito sa maling oras, maaaring hindi ito gumana. Ngunit kung makuha ninyo ito ng tama kahit isang beses lang, baka maramdaman ninyo agad ang pagkakaiba sa unang gabi pa lang. At kung nararanasan ninyo ang eksaktong problemang ito gabi-gabi, i-type po ang "ako rin" sa mga komento para malaman kong naririto kayo at sama-sama nating bawiin ang mahimbing na tulog sa pinakanatural at madaling paraan. Maaaring iniisip ninyo na ang paggising ng 1 o 2 beses sa gabi para umihi ay hindi naman malaking bagay. Pero ang totoo po, tahimik nitong ninanakaw mula sa inyo ang mga pinakamahalagang bagay na mayroon kayo: ang malalim na tulog at ang natural na kakayahan ng inyong katawan na ayusin ang sarili nito. Ayon sa US National Institute on Aging, hanggang 60% ng mga taong lampas 60 anyos ay dumaranas ng paulit-ulit na pag-ihi sa gabi. Sa karaniwan, inaabot ng 20 hanggang 30 minuto para sa mga nakatatanda na makatulog muli pagkatapos ng bawat pagpunta sa banyo, na may 2 hanggang 3 paggising sa isang gabi, nakatumbas ng halos 90 minuto ng nawawalang tulog. Ang nakakabahala po ay ang mga paggising na ito ay madalas na nangyayari sa panahon ng malalim na tulog, kung kailan ang inyong katawan ay gumagawa ng growth hormone, melatonin, at mga compound na nagre-regulate ng immune system. Ayon sa pananaliksik mula sa Harvard Medical School, ang pagkawala ng malalim na tulog
ay nagpapababa ng produksyon ng leptin at melatonin habang pinapataas naman ang antas ng cortisol at blood glucose sa susunod na umaga. Nag-aambag po ito sa mga problema sa presyon ng dugo, insulin resistance, humihinang immune system, at mas mabilis na pagtanda ng mga selula sa utak. Mapapansin ninyong mas madalas kayong nagigising kaysa dati at nahihirapang makatulog muli. Bawat umaga ay nagsisimula sa pananakit ng likod, mabigat na ulo, at parang may fog o ulap sa isipan. Hindi lang po ito dahil sa pagtanda. Ito po ay dahil hindi na nagkakaroon ng sapat na oras ang inyong katawan para kumpletuhin ang panloob na proseso ng pagkumpuni nito. Ang pag-ihi sa gabi ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong sinisira ang inyong kalusugan at linaw ng isip araw-araw. Mayroong isang katotohanang hindi gaanong alam ng marami. Hindi po kailangang puno ng ihi ang inyong pantog para mag-trigger ng pagnanais na umihi. Minsan, ang inyong nervous system ang nagpapadala ng maling senyales sa inyong utak na nagpaparamdam sa inyo na kailangan ninyong magmadali sa banyo. Ito po ay karaniwan lalo na sa mga nakatatanda dahil ang bahagi ng utak na kumokontrol sa pantog ay nagiging mas sensitibo at madaling matrigger. Ang magandang balita po ay hindi ninyo kailangan ng gamot para ayusin itong komplikadong tugon ng nervous system. Ang kailangan lang po ay isang simple at banayad na pamamaraan. Isang banayad na masahe para pakalmahin ang inyong pantog. Ang paggamit ng inyong kamay para masahiin ang isang punto sa ibaba lamang ng pusod ay makakatulong sa inyong katawan na itama ang maling senyales na iyon. Kapag naglagay kayo ng presyon sa tamang acupressure spot, na-activate ang inyong parasympathetic nerves. Nakakatulong po ito para mag-relax ang inyong pantog, bawasan ang mga hindi kinakailangang pag-urong nito, at lubos na mabawasan ang maling pakiramdam na kailangan ninyong umihi sa kalagitnaan ng gabi. Ang susi po ay iwasan ang paggamit ng sobrang diin. Hindi po ito ang klase ng masahe na nangangailangan ng puwersa o nagdudulot ng sakit. Ito po ay isang malambot, paikot na paggalaw tulad lang ng marahang paghaplos sa tiyan ng isang sanggol. Panatilihing steady ang ritmo. Ang init mula sa inyong palad kasama ng nakapapakalmang galaw na ito ay nagpapadala ng isang calming signal sa inyong utak na nagsasabi sa inyong katawan na oras na para magpahinga. Wala nang high alert. Wala nang paggising para pumunta sa banyo. 3 minuto lang po bawat gabi ay sapat na para tulungan ang inyong katawan na bumalik sa natural na ritmo nito. At ang malalim at walang patid na tulog ay maaaring bumalik ng dahan-dahan at natural nang walang kahit isang tableta. Ang punto na gagamitin natin ngayon ay tinatawag na Zhongyi. Kilala po ito sa tradisyonal na medisina sa silangan bilang isa sa pinakamahalagang punto para sa pag-regulate ng function ng pantog. Sa Chinese medicine, dito po nagtatagpo ang renin bladder meridians. Sa integrative medical literature sa Estados Unidos, ito po ay kinikilala bilang isang sensitibong rehiyon ng mga nerve sa ibabang bahagi ng tiyan na kapag na-stimulate ng tama ay maaaring pakalmahin ang mga bladder reflex at mapabuti ang kalidad ng tulog. Napakadali pong hanapin ang lugar na ito, kung saan mamasahe at paano ito gagawin. Pagsamahin po ang 3 daliri ng pahalang at sukatin pababa mula mismo sa inyong pusod. Sa ilalim ng inyong pangatlong daliri,
makakapa kayo ng malambot na bahagi sa gitna ng inyong ibabang tiyan, sa itaas lamang ng buto ng balakang. Iyon po ang Jonggi Point. Kapag nahanap nyo na po ito, ilagay ang inyong palad o mga dulo ng daliri ng marahan sa lugar na iyon. Magsimulang gumawa ng mabagal na paikot na galaw na clockwise o pakanan. Siguraduhin hindi masyadong madiin. Gumamit lang po ng sapat na presyon para gumalaw ang balat kasabay ng pag-ikot. Panatilihin ang isang steady na ritmo, mga isang buong ikot bawat segundo, tulad lang ng inyong paghinga kapag kayo ay nagre-relax. Ang pinakamagandang oras para gawin ito ay bago mismo matulog. 3 minuto lang habang nakahiga sa inyong likod o nakaupo na may suporta sa likod, humihinga ng mahinahon at hinahayaan ang inyong katawan na lubusang mag-relax. Kung sakaling magising kayo sa kalagitnaan ng gabi para pumunta sa banyo, subukan po itong gawin muli pagkahiga ninyo. Marami pong mga senyor ang nagsabi na kahit ang isang maikling masahe na tulad nito ay nakatulong sa kanila na kumalma at mas mabilis na makatulog. Narito po ang isang maliit na tip. Maaari ninyong painitin ang inyong mga kamay sa pamamagitan ng pagkuskos ng inyong mga palad bago magsimula. Ang natural na init mula sa inyong mga kamay ay makakatulong na mas epektibong ma-relax ang ibabang bahagi ng tiyan. Kung sasabayan nyo rin po ito ng ilang malalim na paghinga, maaaring maramdaman ninyo ang isang alon ng kapayapaan na kumakalat sa buong katawan ninyo. Hindi po kailangan ng langis. Walang mga makina, isang simpleng koneksyon lamang sa pagitan ng inyong kamay at ng inyong katawan. Ngunit, sapat na itong makapangyarihan para ipadala ang mensahe na oras na para magpahinga. Ang pantog ay maaari ng magpahinga sa gabi. Ang Jonggi Point ay isang munting regalo mula sa inyong katawan. Kung hihipuin ninyo ito sa tamang oras at sa tamang paraan, susuklian po kayo nito ng isang gabi ng malalim at payapang tulog. At sa paggising ninyo kinaumagahan, mararamdaman ninyo na ang inyong katawan ay tunay na nakapagpahinga at nabago. Ang pagmamasahe sa ibabang bahagi ng tiyan ay hindi lamang isang simpleng paraan para mag-relax. Maraming mga clinical at neurophysiological studies ang nagkumpirma na ang mechanical stimulation sa Jonggi o Guanyuan acupressure points ay maaaring direktang makaimpluwensya sa paggana ng pantog sa pamamagitan ng autonomic nervous system. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa Gachon University College of Medicine sa South Korea na inilathala sa Journal of Integrative Medicine ang sumubaybay sa 57 matatandang pasyente na nakakaranas ng pag-ihi sa gabi na hindi dulot ng anumang acute na kondisyong medikal. Ang mga individual na ito ay inutusan na dahan-dahang masahiin ang Guanyuan Point tuwing gabi sa loob ng 3 minuto sa loob ng paratan na araw. Ang mga resulta ay nagpakita ng malaking pagbawas sa mga pagpunta sa banyo sa gabi. Sa partikular, 32% ng mga kalahok ay nabawasan ang kanilang pagpunta mula sa 3 beses bawat gabi sa isa o 2 beses na lamang. Bukod dito, ang kakayahang makatulog muli pagkatapos gumamit ng banyo ay kapansin-pansing bumuti sa intervention group kumpara sa control group. Mula sa biolohikal na pananaw, kapag gumagawa kayo ng paikot na galaw sa ibabang bahagi ng tiyan sa direksyong clockwise, ang mga mechanical receptor sa balat at mga tissue sa ilalim nito ay nag-i-stimulate sa parasympathetic nervous system sa pamamagitan ng vagus nerve at abdominal nerve network. Dahil dito, na-activate ang parasympathetic system na nagre-resulta sa mas mabagal na tibok ng puso
bahagyang pagbaba ng presyo ng dugo, at higit sa lahat, ang pagsugpo sa sobrang aktibong pag-urong ng mga kalamnan ng pantog na lumilikha ng pagnanais na umihi kahit hindi pa puno ang pantog. Ang mekanismong ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng electroencephalograms at bladder electromyography sa mga neurophysiological studies na isinagawa sa Kyushu University sa Japan noong 2017. Isa pang pag-aaral na isinagawa noong 2018 sa Nanjing Institute of Rehabilitation Medicine na kinasasangkutan ng 82 matatandang individual ang natuklasan na ang pagmamasahe sa Zhongji Point sa loob ng 4 na linggo ay makabuluhang nagpababa ng tensyon sa kalamnan ng pantog at nagpataas ng tagal ng malalim na tulog sa stage N3 ng average na 22 minuto bawat gabi. Ito ay sinukat gamit ang mga home polysomnography device. Sa Estados Unidos, isinama ng Mayo Clinic Center for Integrative Medicine ang abdominal acupressure sa mga inirerekomendang natural na therapy para sa pamamahala ng overactive bladder. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga nakatatanda na mas gustong iwasan ang mga anticholinergic na gamot dahil sa mga side effect nito tulad ng pagkapagod, panunuyo ng bibig, at pagkalito. Sa kabuuan, ipinapakita ng ebidensyang ito na ang pagmamasahe sa tamang acupressure point ay hindi lamang isang paraan para mag-relax, kundi isang sistematikong paraan din upang i-regulate ang aktibidad ng nerve at pag-uugalin ng kalamnan ng pantog. Ito ay isang simple, natural, at mababang panganib na interbensyon na lubos na angkop para sa pang-araw-araw na paggamit sa bahay ng mga nakatatanda na nakakaranas ng paulit-ulit na pag-ihi sa gabi. Bagamat simple at ligtas ang paraang ito ng acupressure, may ilang mahahalagang puntos na dapat tandaan upang makuha ang pinakamahusay na resulta at maiwasan ang anumang discomfort. Una, huwag po isasagawa ang masahe pagkatapos kumain o kapag busog na busog ang inyong tiyan. Ang pagmamasahe sa bahagi ng tiyan kaagad pagkatapos kumain ay maaaring magdulot ng hindi pagkatunaw ng pagkain o pakiramdam ng kabigatan. Pinakamabuting maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 1 minuto pagkatapos kumain bago simulan ang pamamaraan. Pangalawa, pagsabayin po ang acupressure sa malalim at tuloy-tuloy na paghinga. Kapag mabagal at malalim ang inyong paghinga, ang inyong katawan ay natural na lumilipat sa isang relaxed na estado na tumutulong upang mas epektibong ma-activate ang parasympathetic nervous system. Sa bawat paikot na galaw, dahan-dahang magbuga ng hininga at isipin na nagpapadala kayo ng isang nagpapakalmang senyales sa inyong ibabang tiyan. Ang pinakamagandang oras para isagawa ang pamamaraang ito ay mga 15 hanggang 30 minuto bago matulog. Maaari kayong humiga sa kama o umupo at mag-relax. Hindi po ito kailangang maging isang formal na ritual. Ang mahalaga po ay ang pagiging consistent dahil hindi po ito isang himala na gagana sa isang gabi lamang. Ito ay isang unti-unting proseso ng pagpapanumbalik ng natural na balanse ng inyong katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na tumatagal ng hindi bababa sa 10 hanggang 14 na araw ng gabi-gabing pagsasanay upang makita ang isang malinaw na pagbuti sa pag-ihi sa gabi at sa kalidad ng tulog. Isipin po ninyo ito bilang isang banayad na ritual sa gabi. 3 mapayapang minuto para sa isang mahimbing na tulog. Isang simpleng gawain upang ipaalam sa inyong katawan na oras na para tunay na magpahinga. Si Lola Corazon po
ay 72 taong gulang at nakatira sa isang maliit na bayan sa Laguna. Siya ay isang retiradong nurse na laging maingat sa kanyang kalusugan. Ngunit sa nakalipas na 5 taon, nagigising siya ng 3 hanggang 4 na beses bawat gabi para gumamit ng banyo. Hindi lang siya nawawala ng tulog, kundi bawat umaga ay pagod na pagod siya, nahihilo, at masyadong nanghihina para simulan ang araw. Sinabi ng kanyang doktor na ayos naman ang kanyang mga bato. Walang impeksyon, walang diabetes. Ngunit patuloy siyang namuhay na may pira-pirasong tulog gabi-gabi. Isang araw, habang naghahanap ng natural na solusyon, natuklasan niya ang isang gabay tungkol sa Zhongyi Acupressure Point. Ito ay matatagpuan sa ibaba lamang ng pusod at sinasabing nakakatulong na i-regulate ang aktibidad ng pantog. Noong una, nag-aalinlangan siya, ngunit dahil ayaw niyang umasa sa mga sleeping pills o diuretics, sinubukan niya ito. Gabi-gabi bago matulog, dahan-dahan niyang minamasahe ang kanyang ibabang tiyan sa mabagal na pag-ikot sa loob ng 3 minuto. Dinagdagan niya ito ng malalim na paghinga. Yun lang, walang nagbago sa unang 3 gabi. Ngunit sa ika-4 na gabi, isang beses na lang siyang nagising. Sa ika-7 gabi, nakatulog siya ng halos 6 na oras ng diretso, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Walang tableta, walang mga aparato, walang ibang tumutulong, kundi ang kanyang mga kamay at kaunting pasensya lamang. Mula noon, ipinagpatuloy niya ito gabi-gabi. At ang nagbibigay sa kanya ng pinakamalaking kagalakan ay hindi lamang ang mas kaunting pagpunta sa banyo, kundi ang paggising na may katawan na tunay na nakapagpahinga. Isang banayad, malalim na paggaling na minsang inakala niyang nawala na magpakailanman sa kanyang edad. Gaya po ng nakikita ninyo, walang masyadong komplikado. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong kinakain. Hindi ninyo kailangang bumili ng karagdagang tableta o aparato. Walang pormulang kailangang kabisaduhin. Walang pang-araw-araw na schedule na kailangang ayusin. Ang kailangan nyo lang po ay 3 minuto. Isang tahimik na sandali bago matulog, isang payapang lugar, maligamgam na mga kamay, at kaunting pasensya. Hindi ninyo kailangang maniwala ng lubusan. Bigyan nyo lang po ng pagkakataon ang inyong katawan. Subukan ninyo ito 1 beses ngayong gabi. Humiga sa kama. Ilagay ang inyong mga kamay sa ibaba ng inyong pusod. Gumawa ng banayad na paikot na galaw at huminga ng pantay. Mabilis na lilipas ang 3 minuto, ngunit maaaring ito na ang simula ng isang buo at malalim na pagtulog sa gabi nang hindi ginigising ng pamilyar na tawag ng inyong pantog. Ang paghihi sa gabi ay hindi isang bagay na dapat ninyong tanggapin bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Hindi po ito ang kapalit ng pagiging mas may edad. Ito po ay isang senyales mula sa inyong katawan. Isang banayad na paalala na ang inyong nervous system, circadian rhythm, at panloob na balanse ay nangangailangan ng suporta. At minsan, ang solusyon ay nakakagulat na simple. Hindi isang komplikadong reseta, hindi isang high-tech na aparato, kundi isang maliit na punto na nasa inyong katawan na, isang banayad na haplos ng inyong sariling kamay, at 3 tahimik na minuto bago matulog. Iyon lang po. Ngunit kung magiging consistent kayo, malalaman ng inyong katawan na nakikinig kayo. Aktibo ninyong sinusuportahan ang paggaling nito at magsisimula ninyong maramdaman ang pagkakaiba. Wala nang paggising sa kalagitnaan ng gabi. Wala nang pagbaling-baling sa pagsubok na makatulog muli. Bawat umaga,
mas gagaan ang pakiramdam ng inyong katawan, mas lilinaw ang inyong isipan, at magsisimula ang inyong araw na may tunay na lakas. Kaya't ang aral po dito ay simple. Kung minsan ang pinakamabisang lunas sa ating mga karamdaman ay hindi nagmumula sa labas, kundi nasa ating sariling mga kamay na. Kailangan lang po nating makinig sa ating katawan at bigyan ito ng tamang alaga sa pinakanatural na paraan. Subukan po ninyo ito ngayong gabi. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 minuto para sa tunay na pahinga. At kung ito po ay nakatulong, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong karanasan sa comments sa ibaba. Ang inyo pong munting kwento ay maaaring magbigay pag-asa sa iba na gising din sa kalaliman ng gabi. Kung nakakatulong po sa inyo ang mga ganitong kaalaman, siguraduhin pong mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Marami pa po tayong matututunan na simpleng paraan para mapabuti ang ating buhay gabi-gabi.